artista. Palakaibigan. At higit sa lahat, masayahin. Ganyan ang batang si Jackie. Kakaiba man daw ang kanyang itsura, higit pa rito ang kanyang pagkatao. Ano kaya ang kwento sa likod ng dalawang mukha ni Jackie? Sa kanilang tahanan sa may Commonwealth, umiikot ang mundo ng mag-inang sina Aling Josie at kanyang bunsong si Jackie. Tinapay, bilhin mo ha. Hindi ko nga ma-accept noon kasi from 6 na ipinanganak ko, siya lang ang may diferensya. So ang mister ko, sabi niya sa akin, hindi natin ginusto yan, bigay yan sa atin. Sabi niya ganun. So minahal namin siya ng maayos. Naging masaya kami kahit may diferensya ang anak ko. Pero deep inside sa puso namin mag-asawa, naawa kami sa anak ko. Pero dinala namin yun ng tanggap ang puso namin na ganun nga yung anak ko. Nung ipinanganak ko siya, wala lang, subside pa siya. Okay pa siya. Pero nung parang lumalaki siya, sumasabay yung pagbulging ng ano niya, ng half face niya. Yung sa mukha mo ba, may sakit ka ba nararamdaman? Hindi siya masakit? Masakit. Nung sanggol pa si Jackie, ay mulat pa ang dalawa niyang mata. Ngunit dahil may katarata ang mata sa apektadong bahagi ng kanyang mukha, naoperahan ito at tuluyan ng nagsara. Masayang-masaya ako kasi mayroon pa siyang isang mata na normal na ginagamit niya ngayon para makita niya kami. Magamit niya sa paglalaro niya, sa mga gagawin niya. Sa kabila ng kanyang kondisyon, hindi nahihiyang makipaghalubilo sa ibang bata si Jackie. At kung sakaling may kumukutya o umaaway sa kanya, handa siyang ipagtanggol agad ng kanyang ate Joyce Ann. Tinatakot ko po sila. Sinasabi ko po sa kanila, baka gusto niya ilipat to sa inyo ng Panginoon. Sabi ko po. Tungkol kay Ate Ate Joyce and Mary. Siya po, buti sa aaral. Tapos, aayos aaral. Tapos lagi tutulong. Tuwing Sabado-Linggo po, tinuturuan ko po siya mag-aral. Sinasama niya po yung mga kaibigan niya po dito para mag-aral din po. Pansamantalang tumigil sa pag-aaral si Jackie. Kung papipiliin siya, mas gusto raw niya ang pumasok sa normal na paaralan tulad ng ibang bata. Mamaya ka na ako. Gusto ko ka. yung doktora. Bakit mo gusto maging doktor? Kasi meron sa akong bata, nagmamagaling ko. Ano ayaw niya makulong ng bahay. Mas gusto niyang makipaglaro sa labas. Sa mga kaibigan niya. Ganon. Kala ko hindi siya makipag-usap sa mga tao. Kala ko alagaan ko lang siya, bit ko lang siya. Dala-dala ko lang siya lagi. Awa naman ng Diyos, hindi. Si Jackie, matatouch ka pag niregaluhan mo eh. Kasi very loving yan, very smart. Ang response na binigay mo, may response na love. By means of, thank you ate, thank you mama, I love you papa. Ganon siya. Thank you. Bye-bye.
Madalas naiiwan sa bahay si Jackie habang nasa trabaho o sa paaralan ang mga nakatatandang kapatid, kung kaya ang kanyang mama ang lagi niyang kasama. Linis, tapos laba. Laba? Apo. Naglalaba ka rin? Oo. Apo. Gayunpaman, hindi rin maiwasan ng ina ang mag-alala sa maaring mangyari sa kanyang bunso. Yung pangamba ko lang na yung pag lumaki na siya, mayroon na siyang isip na inferiority complex na siya. Pag lumaki na siya, yun yung pangamba ko na hindi na siya lalabas, nahihiya na siya, yung ganon. Kasi ngayon, kumbaga sa wala pa siyang kamuang-buang, kaya natatanggap niya pa yung ganyang kalagayan niya. Kaya patuloy ang pagbabantay at pag-iingat ni Aling Josie sa kalagayan ni Jackie. Gagampanan niya raw ito hanggat siya'y may lakas pa. Ito yung phenobarbital na iniinom ni Jackie. Bali, ito ang nireseta ng doktor sa neuro na maintenance niya. Tapos ito naman, para sa kanyang mata, nireseta ng doktor ito para yung fluid hindi magtuyo yung mata niya. Bilang ina, pinakamabigat na sitwasyon, yung hindi ko maibigay kung pangangailangan niya sa operasyon. Yun yung aking mabigat na problema. Ang nirecommend kasi sa amin, mapa-MRI si Jackie para malaman kung anong klaseng operasyon ang gagawin sa kanya. Habang lumalaki ang bata, tila isang biyaya ng araw ang katatagan at sigla na taglay ng musmus na hindi natitinag sa kabila ng tila hati niyang itsura. Ang feeling niya walang yung deformities, wala siyang sa mukha niya. Ganun lang siya sa kaligaya sa itsura na niya na masaya na siya, ganun. Pero may time din na naiisip niya na sana gumaling na siya. Napakalalim na pagmamahal. Mahal ko si mama tapos papa. Bakit mo sila mahal? Kasi nakalagal niya ako. Wala naman akong hinahangad na gumaling na yung aking anak. Humihingi ako ng himala na pagising ng anak ko. You are the great doctor. Hipuin mo yung anak ko. Paggising niya, maganda na siya.